So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga mga minamahal, as we requested, kasi diba ganito, si Jimmy Guban lumabas sa Quadcom. So sa kanyang paglabas doon sa Quadcom, ni-reveal niya, meron siyang aligasyon na talagang na-shock tayo. Although hindi na to bago, pero buti na lang na-reopen yung kaso. Kasi wala po itong magandang closure mga minamahal. So habang dinidinig yung eksenang ganap doon sa Quadcom, after po nun, nagsalita itong si Sara Duterte kasi nagkaroon na naman po mga minamahal ng backlash sa pamilya ng mga Duterte kasi isipin nyo, diba? Sila yung nagsasabi-sabi ng I hate drugs, diba? Ganyan-ganyan. Pero ang lumalabas kasi parang nagiging smoke screen yung war on drugs nila. Alam niyo yung smoke screen? Kumbaga, palabas lang nila yung buong war on drugs, pero yung totoo, sila yung mafia, sila yung boss sa mga illegal transaction ng droga. Parang ganun yung lumalabas mga minamahal. So ngayon, nagsalita itong si Sara Duterte. So ang sabi ni Sara Duterte, lahat ng daw po ito ay political harassment. Para sa akin, isa pong kababuyan yung sasabihin niyang political harassment. Dahil una-una, yung political harassment is yung ginawa niyo kay Jimmy Guban na pinakulong niyo pero wala naman pong grounds. Oo mga minamahal, pinakita ko na sa inyo yung video, diba? Anyway, mamaya ipi-play natin yan. Na pinakulong nyo si Jimmy Guban nang wala namang grounds. Kasi sabi ni former President Duterte, after the session, 5 years ago yun, 2018, after the session, hulihin nyo si Jimmy Guban. Tapos itong si Albayalde nagtanong. Sabi ni Albayalde, what grounds? Tapos sabi ni Duterte, hindi, hulihin nyo yan. So yun yung political harassment. Wala naman palang grounds yung tao. Papahuli ninyo. Tinawag nyo as a witness. Tapos pinakulong ninyo. Yun yung political harassment. At saka yung tawag dito, yung pagka-detain. Detain ba yung tawag? Yung nandoon sa loob ng si Jimmy Guban. Nakalimutan ko na yung pinaka-perfect term doon. 'Di ba? Na cite and contempt 'yun. Nung na cite and contempt itong si Jimmy Guban, paano din naman mga minamahal magsasalita yun ng against kila Duterte? Bigla siyang dinuro-duro ng nandoon sa ng isang tauhan miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba na? Sige, once nasabihin mo yung pangalan ni Mans Carpio, ni Pulong Duterte, may kalalagyan yung pamilya mo. So malamang sa alamang, syempre, lahat tayo mahal ang ating pamilya, 'di ba? Dugot laman natin 'yon. Kaya ikinip ni Jimmy Guban yung kanyang mga nalalaman at ang tinuro niya ay si Arcierto. So sa madaling sabi, mga minamahal, fast forward, nagsinungaling si Jimmy Guban noong 2018 kasi gusto niyang isalba yung kanyang pamilya at ngayon siya lumantad kasi alam niya na sa panahon ngayon ay meron pong demokrasya. So ngayon, ito yung sabi ni Mans Carpio, tinawag niya pong baseless. Wala daw pong basihan itong mga aligasyon ni Jimmy Guban. Para sa akin, kung baseless lang naman pala yung mga allegation ni Jimmy Guban, bakit hindi ka umattend sa Quadcom? Yun yung perfect timing, di ba? Perfect and right time para i-defend mo yung sarili mo laban sa kanya. So bakit hindi ka dumalo? Hindi ka pumunta dun? Di ba? So ngayon, ito yung sabi niya, mga minamahal. Panoodin natin to kanyang statement. Fiction o kathang-isip lamang. Ito ang tugon ni Atty. Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa aligasyong dawit siya at ang kanyang bayaw na si Davao City Representative Paulo Duterte sa kaso ng shabu shipment noong 2018. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Carpio na walang basihan at maliciously false ang mga aligasyon ng dating customs officer hinggil sa drug smuggling issue. Noong August 16, ipresenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Sa pagdinig, pinangalanan ni Guban na mga kasabwat sina Carpio, Congressman Duterte at maging si dating Economic Advisor Michael Yang sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngunit ayon kay Carpio, walang katotohanan at politically motivated ang paratang.
Para din siyang si Sara Duterte, no? Politically motivated. Kung politically motivated to, dapat sana gawa-gawa yung issue. Gawa-gawa yung kwento, gawa-gawa itong ano na to, itong senaryo na to. Kaso, itong kaso na to, mga minamahal, 2018 pa po ito. Pinatay po itong issue na to nung nakulong na si Jimmy Guban. Hindi po nagkaroon ng magandang closure itong issue na to. Kung kaya't anytime, pwede po itong ma-reopen. Diba? Kasi kung maganda yung closure noon, nalaman yung totoo, hindi naman ito ma-open up eh. Kaso mga minamahal, wala pong closure. Yung nangyari nung 2018, basta-basta na lang na nawala yung issue, nag-vanish siya, nawala ng parang bula. Which is dapat, kahit matagal na yung issue na yun, as long as hindi pa nasa-serve yung justice, dapat talaga ay paimbestigahan. Diba mga minamahal? Anyway, continue pa natin. Politically motivated. Yung politically motivated, yung ginagawa nyong bangag-bangag-bangag, Marcos, yung pulboronic video, yun yung politically motivated. Kasi yun yung naglalayon na sirain, i-diminish, i-demonize, i-character assassinate itong ating presidente. Yun. Ginitri niya na bilang abogado at pribadong mamamayan, hindi siya nakikisawsaw sa politika at mga bagay na may kinalaman sa gobyerno. Sa huli, sinabi ni Carpio na tiwala siyang may discernment ang mga mambabatas at hindi sila basta-basta maniniwala kay Guban na umamin umanong minanipula niya. Kaya nga iniimbestigahan. Wala naman pong sinasabi yung mga kongresista doon na naniniwala sila kay Jimmy Guban. Kasi bagkos nga, yung ibang kongresista, ang iba naniniwala, ang iba hindi. Yung punto kasi dito mga minamahal, kaya nga nagkakaroon ng investigation para malaman yung totoo. Hindi po naghusga agad doon. So ano yung sinasabi ninyo na sana hindi naman maniwala yung mga kongresista na parang ini-insist mo na yung mga kaganapan doon is mga fabricated, talagang isinusuplong kayo. Hindi yun ganun. Kaya nga nagkakaroon ng investigation to know what is the truth, what is the real truth. Di ba? Paano namin malalaman yung katotohanan? Hindi ka nga din uma-attend. Hindi din kayo nag-show up, hindi kayo nagpapakita. Tapos ngayon, ang lakas nyo mag-amok sa social media. Tama ba yun? Diba? Ang affidavits na ipinasa niya noon sa Senado at Korte kaugnay ng issue. At saka isa pa, lawyer ka. Abogado ka, Mans Carpio. Abogado ka. Then kung sa tingin mo nagsisinungaling si Jimmy Guban, file a case. Kasuhan mo. Kasi paninirang puri yun. Diba? Abogado ka. Kasuhan mo. Yung basic. Diba? Una nang itinanggi ni Congressman Duterte ang aligasyon ni Guban at iginiit na questionable ang kredibilidad nito bilang testigo. Samantala si Vice President Sara Duterte naman naniniwalang political harassment ang pandadawit sa kanyang pamilya sa drug smuggling issue. Niwala kayo. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita nyo naman. Yung political attacks yung ginawa nyo noon kay Dilima. Diba? Political harassment din yun. Pinakulong ninyo ng humigit kumulang 7 taon. Diba? Tapos yung lumabas na resulta, inosente naman pala yung tao. Buti pa nga itong si Dilima, humaharap sa mga Senate hearing Diba? Kahit dinidiin ninyo yung tao. Diba? Hinarap ni Dilima yun. Mas nagkaroon siya ng yagbols. 7 taon na nakulong yung babaeng yun. Biruin mo yung depression na nangyayari sa kanya, yung anxiety, yung pagtangis niya kada gabi, minuto, oras, buwan-buwan. Diba? Para makamit lamang yung tunay na justice. 7 taon nagdusa yung tao. Yun yung political harassment. Tapos malalaman natin na inosente pala. Diba? Bakit? Kasi yung mga taong bumaliktad sa kanya, yun yung mga taong tinakot ng ama mo. According na din niya sa mga statement ng mga taong bumaliktad kay Dilima. Diba? Si Ronnie Dayang, inamin niya na kaya siya bumaliktad kay Dilima kasi yung pamilya niya din, yung nandun sa Pampanga. Diba? So mahal niya yung pamilya niya, kaya nagawa niya yun kay Dilima. O yung mga high-profile inmates, binigyan ng pera, diba? Para magsalita ng against kay Dilima. Diba? Tapos yung PNP na something chuchuchu bla 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 na yan. Diba? Isa din sa mga nagsalita ng against kay Dilima. Kasi mayroong lagay. Yun yung totoong political harassment. Diba? Lumabas siya nung umalis ako sa DepEd. Lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan.
Sinabi rin ni VP Sara na hindi siya makikialam sa issue at hahayaan niyang kanyang asawa at kapatid na sagutin ang paratang. Bernard Daddy's UNTV News and Rest. Oh, yun mga minamahal. Buti naman sumagot yung asawa mo. Matindi rin mga minamahal gumawa ng alibay. Para sa akin, sabi na, hindi naman ako sa nagiging bias ha. Pero yung sa akin dito, kung wala namang crime na ginawa, kung wala namang kabulastugan na ginawa, bakit hindi kayo magpakita sa Quadcom? 'Di ba? Para magpalitan kayo ng mga statement ninyo, magbatuhan kayo nang sa gayon mahusgahan kung sino nga ba yung nagsasalita ng totoo at kung sino yung nagsisinungaling. Yun mga minamahal, hindi yung malakas lang kayo sa SOCMED, tumirada, tapos hindi kayo nagpapakita dito sa Quadcom. Tapos gagamitin nyo pang attack dogs yung K9 ninyo na si Bato. Diba? May nag-utos na naman kay Bato na tirahin yung mga kongresista. Ano yung sabi? Mga oportunista daw. Kailan pa naging oportunista yung mga taong gusto lamang, yung mga taong nagtatrabaho? Kasi sayang yung pinapasweldo ng taong bayan tapos nakatunga nga lang yung kanilang mga komite. Hindi po yun pagiging oportunista bagkus ginagawa lang po nila yung kanilang mga trabaho. Ang tanong, sino yung nag-utos sa gagong to? Diba, sino yung nag-utos sa attack dog ninyo na mambatikos ng ganun-ganun na lang? Tapos ngayon, nung nireal talk siya ni Akop, bigla-biglang magsusorry. Hindi po totoo yun, hindi po kayo yung pinapatamaan ko. Kung hindi siya, sino? Gagamit siya ng ibang mga kongresista. Di sana kung matapang nga, minention mo, diba? Sabi mo nga noon, you don't care about human rights, blah blah blah. Ang tapang mo noon, diba? Nung naging PNP chief ka? O sino yung mas totoong oportunista? Ikaw, kasi ikaw ginamit mo yung pagiging sip-sip mo para sa political career mo kaysa dito sa interes ng taong bayan. Di ba mga minamahal, gagamit pa kayo ng mga attack dogs ninyo? Punyeta, lahat kayo umaten dyan kasi lahat kayo may mga may mga nakapending na mga tanong sa inyo dyan. Huwag ganun. Hindi tama yun. Yun po mga minamahal. So anyway, hanggang doon na lamang. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.